Fresh off his return to City Hall, Manila Mayor Isko Moreno wasted no time rolling out a series of new ordinances. City employees say the changes are already being felt. Mobile journalist Denise Valdez-Sancho has the report. Sa kanyang pagbabalik sa Maynila, ilang executive orders na agad ang pinirmahan ng bagong alkalde na si Isko Moreno Dumagoso. Ano naman kayang say ng mga empleyado ng Manila City Hall sa kanyang comeback? Action man kung tawagin ng ilan. 24/7 na serbisyo raw kasi ang hatid ng bagong luklok na si Yorme. Kahapon lang, sunod-sunod ang meetings at conferences ng alkalde. Agad din niyang binalikan ng mga biktima ng sunog sa Barangay 420 sa Sampaloc, Maynila. Ilang araw lang bago yan, naging matunog din ang cleaning operations sa iba't ibang sulok ng Kamaynilaan. Ang ilang empleyado ng Manila City Hall, approve daw dyan. Okay naman siya, talagang maganda yung ano niya kayo. Manila, Maynila, malinis sa lahat. Nung bumalik siya, talagang nagsitinuan lahat ng ano, lalo na yung mga sa kalye, yung mga basura dati, di ba, nag-ano. Ngayon, wala na. Si Christine naman, na 30 years nang nagseserbisyo para sa Maynila. Pinuri ang agarang pagpapaayos ni Yorme ng wiring. Maayos po kasi nakita niyo yung mga wire. Yun yung wire ng cable. Nakita niyo yun? Di ba pagkasabi niya kahapon na pati yung lawit-lawit na mga wire sa sabog-sabog na wire. Tingnan niyo, linis na ma'am. Kaya sana raw. Inaasa namin, maging malinis na po talaga yung Maynila. Magkaroon ng waste segregation na lang. Para kay Kay, naging posible lahat ng yan dahil sa kooperasyon ng mga Manilenyo. Voluntarily naman no, na nagko-cooperate yung mga Manilenyo. Of course, lagi yan ang 24/7 governance ng Maynila. No? Wala tayong pinipiling oras. Ayan naman po ang mandato ni Mayor Isko at syempre, suportado yan at kaisa niya ang ating Vice Alcalde, Chi Atienza. Simula't simula pa naman. Mobile Journal, Denise Valdez-Sancho po. Hatid ang mukha ng balita.